Isang di kapani-paniwalang kuwento ang naganap. Ang nag-iisang anak na babae ng isang bilyonaryong Qatari, lumaki sa yaman at luho, isang batang nakukuha ang lahat ng gusto at nagagawa ang lahat ng nais. Ngunit isang araw, bigla na lang nagbago ang kanyang pag-uugali nang makita ang anak na tila naging ibang tao, na bigla ang mga magulang. Sa simula, galit nilang tinanong, nakahahawa ba ang kahirapan? Ngunit ang mas nakagugulat ay nangyari ang lahat ng pagbabagong ito sa loob lamang ng maikling 3 taon na paninirahan niya sa Pilipinas. Ano nga ba ang naranasan niya sa Pilipinas? At ano ang nagpabago sa kanya ng husto? Halina't pakinggan natin ang di kapani-paniwalang kuwentong ito. Bago magsimula, mangyaring maglaan ng 1 segundo para i-like at i-follow ang aming channel para suportahan kami sa paggawa ng mga susunod na video. Simulan na natin. Hindi ko kailangan ng limousine. Sasakay ako ng MRT. Nang makita ko ang mensaheng iyon, halos mabitawan ko ang aking cellphone sa gulat. Ang MRT? Sa aming pamilya? At ang anak ko pa? Mahal, nababaliw na ba siya? Inabot ko ang cellphone sa aking asawa. Hinihintay namin ang aming anak sa VIP lounge ng Doha International Airport sa Qatar. Ito ang kanyang unang pag-uwi sa loob ng 3 taon. May isang staff na may hawak na magarang bouquet ng bulaklak. Nakaparada na sa labas ng airport ang itim na limousine. Perpekto na ang lahat. Ngunit nakatanggap kami ng ganitong klaseng kalokohan. Sa una, hindi nakapagsalita ang asawa ko. Tapos ay tumawa siya. Nagbibiro lang siguro ang anak natin. Ngunit may isa pang mensaheng dumating. Seryoso po ako. Hindi ko na kailangan ng mga bagay tulad ng limousine. Sasakay ako ng MRT pa uwi. Halos mapaupo ako sa kinatatayuan ko. Ang anak namin, sasakay ng pampublikong transportasyon at mag-isa pa. Walang bodyguard? Ang subway sa Doha ay para sa mga ordinaryong tao. Dahil ito sa Pilipinas, sabi ko sa aking asawa, hindi na sana natin siya ipinadala sa bansang iyon. Nagbuntong hininga ang asawa ko. Umuwi na muna tayo. Walang silbi ang paghihintay dito. Matagal naming hinintay si Fatima, ngunit sa huli, umalis kami ng airport na iniwan ang isang bodyguard. Umuwi kaming walang kasama. Tinitingnan kami ng mga tao na may pagtataka. Tila nagugulat na hindi namin nasundo ang aming anak. Kinakabahan akong nakatitig sa orasan sa sala. 1 oras, 2 oras ang lumipas. Biglang tumunog ang doorbell. Binuksan ng kasambahay ang pinto. Si Fatima ang nakatayo roon. Wala siyang suot na mamahaling alahas o bitbit na designer bag. Nakasuot lang siya ng simpleng maong at puting t-shirt. Hila-hila ang isang maliit na maleta. Nandito na po ako, inay. Itay, magalang na bumati si Fatima. Saka hinubad ang sapatos at maayos na inilagay sa isang sulok ng pasukan. Lalapitan sana siya ng kasambahay para tulungan sa maleta, ngunit umiling si Fatima. Wag na po, kaya ko na po ito. Sa sandaling iyon, hindi ko masabi kung panaginip ba ito o totoo. Ang dating Fatima ay hindi man lang nagbubuhat ng sarili niyang handbag. Pumasok si Fatima sa sala na parang natural lang at umupo sa harapan namin. Kumusta ang buhay sa Pilipinas? Anak? Tanong ko ng may kaba. Ngumiti ng malapad si Fatima. Isang ngiting tapat, isang ngiting puro, walang anumang motibo o pagkukunwari. Marami po akong natutunan, inay. Mahirap ipaliwanag sa salita. Sinuri kong mabuti ang mukha ng aking anak. Walang make-up, maayos ang pagkakatali ng buhok, at higit sa lahat, nagbago ang kanyang mga mata. Wala na ang dating kayabangan at pagiging di makatwiran. Kamusta naman ang MRT? Tanong ng aking asawa. Napaka-kumbenyente po, itay. Mula airport papasok ng lungsod, kalahating oras lang, at nakikita ko pa ang mga tanawin sa daan. Huminto sandali si Fatima at ngumiti. At ang pinakamahalaga, napatunayan ko sa sarili ko na kaya kong gawin ang mga bagay ng mag-isa. Ito ba talaga ang spoiled na prinsesa na umalis papuntang Pilipinas
3 taon na ang nakalipas. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog sa pag-iisip kung paano nagbago si Fatima. Naaalala ko pa ang araw na nagpasya siyang pumunta sa Pilipinas. Doon ko sisimulan ang kwento. Si Fatima ay isang tunay na anak ng mataas na lipunan ng Qatar. Mula nang ipanganak, espesyal ang trato sa kanya. Lumaki siyang laging may mga tagapagsilbi. Bawat hiling niya ay agad na natutupad. Ako mismo ay lumaki sa ganitong kapaligiran, kaya para sa akin, normal lang ito. Maagang natutunan ni Fatima na huwag tumingin ng direkta sa mata ng ibang tao. Kapag kinakausap ang mga kasambahay, bahagyan niyang itinataas ang kanyang baba, nakatingin sa malayo, at gumagamit ng utos sa halip na pakikipag-usap. Hindi siya nagsasabing, pahingi ng tubig, kundi tubig, at may magmamadaling mag-abot sa kanya. Normal ang ganitong paraan ng komunikasyon sa aming tahanan. Isang araw na humaling si Fatima sa isang Pilipinong banda, ang Ben. Kapag pumapasok ka sa kanyang silid, puro kanta nila ang maririnig mo. Matapos punuin ang pader ng kanilang mga poster, ipinahayag niyang mag-aaral siya ng Tagalog. Sa una, inisip kong panandali ang interes lang ito ng isang teenager, ngunit nagbago ang sitwasyon. Ito ay sa araw ng kanyang 16 na kaarawan. Nag-book kami ng pinakamagarang hotel at nagdaos ng isang malaking party. Inimbitahan namin ang mga kaibigan, kamag-anak, at maging ilang miyembro ng royal family. Habang kasagsagan ng party, lumapit si Fatima at bumulong sa akin. Inay, pwede po bang imbitahan ninyo ang Ben? Ben dito? Kaarawan ko po ito. Napatulala ako sa narinig. Imbitahan ang isang sikat na banda na parang nag-order lang ng pizza? Fatima, imposible iyan. Masyado silang abala. Agad na sumimangot ang mukha ni Fatima. Bakit po? Problema ba ang pera? Sabihin nyo kay Itay, bayaran nyo sila sa peso, tapos ang usapan. 'Di ba? Hindi ako nakapagsalita. Noon ko napagtanto kung paano tinitingnan ng anak ko ang mundo. Sa mata ni Fatima, lahat ay kayang solusyonan ng pera at lahat ng tao ay pwedeng upahan. Nang gabing iyon, matapos ang party, seryoso kaming nag-usap ng asawa ko. Mahal, nakita mo ba kung paano tratuhin ng anak natin ang ibang tao? Ang pag-uugali niya ay para bang lahat ay ipinanganak para sa kanya. Tahimik na tumingin sa labas ng bintana ang aking asawa bago nagsalita. Naaalala mo ba yung nakilala ko noong business trip ko sa Maynila? Yung presidente ng kumpanya, kumakain sa iisang kantina kasama ng mga empleyado niya, gumagamit ng sarili niyang tasa para kumuha ng tubig. At ang pinaka nakamamangha, huminto sandali ang asawa ko, ang anak niyang lalaki, nag-MRT papasok ng eskwelahan. Nang gabing iyon, nagpasya kaming ipadala si Fatima sa Pilipinas para mag-aral. Ang layunin ay hindi para sa edukasyon, kundi para matutunan kung paano mamuhay bilang isang ordinaryong tao. Siyempre, umiyak at mariing tumutol si Fatima. Ayaw niyang mahiwalay sa mga kaibigan. Bakit kailangan siyang ipadala sa malayong lugar nang mag-isa? Nang makita niyang desidido kami, ginamit niya ang kanyang huling baraha. Sa Pilipinas po, makikita ko kaya ang Ben? Pinigilan ko ang aking tawa at sinabing, sino ang nakakaalam? Hindi naman maliit na lungsod ang Maynila. Pero kung masuwerte ka, baka makita mo sila. At umalis si Fatima, papuntang Pilipinas. Pagkalipas ng 3 taon, bumalik siyang isang bagong tao. Ang unang ilang buwan matapos umalis si Fatima ay tahimik. Tuwing dumadaan ako sa kanyang bakanteng silid, nakakaramdam ako ng lungkot. Ang aming mga tawagan sa telepono ay maikli at malamig. Kapag tinatanong ko tungkol sa mga kaibigan o buhay sa eskwelahan, okay lang po lang ang sagot niya. Nagsimula akong magduda kung tama ba ang desisyon naming ipadala siya sa Pilipinas. Nagpa siya akong kontakin ang kanyang host family sa Pilipinas at ang tanging sagot na natanggap ko ay, tahimik po siya, pero magaling naman siyang mag-adjust. Pinayapa ako ng aking asawa.
Sinabing kailangan lang ng anak namin ng panahon. Isang araw, ang bodyguard na kinuha ko syempre. Hindi alam ni Fatima na may bodyguard siya. Hiniling ko lang, nabantayan siya sa malayo, ay nagpadala sa akin ng litrato. Nang makita ko ang litrato, napigil ko ang aking hininga. Sa litrato, si Fatima ay nakasuot ng uniforme ng paaralan, nakapila sa kantina, may tamang distansya siya sa taong nasa harapan niya at natural na naghihintay sa pila. Ang pinakamahalaga, nakangiti siya. Isang ngiting tapat, walang pagkukunwari. Sa tabi niya, may isang kaibigang Pilipina na kinakausap siya. Ipinakita ko ang litrato sa aking asawa. Tinitigan niya ito ng may pagkamangha at ngumiti. Nagsisimula na siyang magbago. Pagkatapos noon, sunod-sunod na ang mga litratong dumarating. Si Fatima na nagbibigay ng upuan sa matanda sa MRT. Si Fatima na bumibili ng inumin sa convenience store at hinahati sa kaibigan. O kahit si Fatima na nagpupulot ng basura sa kalye at itinatapon sa basurahan. Bawat kilos ay mukhang natural, hindi dahil may nag-utos, kundi dahil ginagawa niya ito ng kusa. 6 na buwan ang lumipas, habang nagvi-video call kami ni Fatima, nakita ko ang isang kahanga-hangang eksena, nagsasanay siya para sa isang patimpalak sa pagtatalumpati sa Filipino. Ang dating Fatima, hinding-hindi gagawa ng isang bagay na may panganib na magkamali sa harap ng ibang tao. Siya ang tipo ng bata na hindi susubok kung hindi ito perpekto. Ngunit ang Fatima sa video call, kahit nabubulol, ngumingiti lang at umuulit. Tinanong ko siya, "Okay lang ba na magkamali?" Simpleng sumagot si Fatima. Sa Pilipinas po, ang pagkakamali ay patunay na natututo ka. Walang sino man ang tumatrato sa akin na parang prinsesa. Sa una, nagagalit at nagtatampo ako. Pero ngayon, mas komportable na ako. Lumipas ang 1 taon, 2 taon. Sa video na lang namin nakikita ang aming anak. Hindi umuuwi si Fatima sa Qatar. Kahit sa mga bakasyon, sinasabi niyang mamamasyal sila ng mga kaibigan o makakasama ang host family. Kahit nalulungkot ako, sa kabilang banda, patunay ito na nakapag-adjust na ang anak ko sa kanyang bagong mundo. Lumipas ang 3 taon. Sa wakas, dumating ang balita na babalik si Fatima para mag-aral ng kolehiyo sa Qatar. Ito na nga ang araw na iyon. Ang araw na tinanggihan niya ang limusin sa airport at sinabing mag-MRT siya pauwi. Sa oras ng hapunan, natural na umupo si Fatima sa kanyang silya. Nang ihatid ng kasambahay ang pagkain, bahagya siyang yumuko at nagsabing, "Salamat po." Nang makita niya ang gulat sa aking mukha, nagkibit balikat si Fatima. Sa Pilipinas po, normal ang ganitong pagbati. Ito ay pagpapakita ng pasasalamat sa pagsisikap ng taong naghanda ng pagkain. Nang gabing iyon, tinanong ko ang aking asawa, "Tama ba ang ginawa natin?" Tumingin ang aking asawa sa kalangitan sa labas ng bintana at sumagot, "Hindi pa natin alam." Pero nagsimula na ang pagbabago. Kinabukasan, maaga akong gumising at bumaba sa kusina. Nagtitimpla na ng kape si Fatima. Ang coffee machine sa bahay namin ay isang mamahaling Italian brand na may maraming komplikadong butones at pihitan, ngunit bihasang-bihasa si Fatima sa paggamit nito. "Ang aga mo namang gumising, anak. Anong ginagawa mo?" Tanong ko. Ngumiti ng malapad si Fatima. "Ah, inay, gusto niyo po ba ng tsaa? Sa Pilipinas, umiinom ako ng mainit na salabat tuwing umaga. Pinagmasdan kong mabuti ang anyo ng aking anak. Maayos ang pagkakatali ng buhok, walang makeup, at nakasuot ng komportableng damit pambahay." Ang dating Fatima, pagkagising, ay agad na nagme-makeup at nagsusuot ng branded na damit. Nagdala si Fatima ng 2 tasa ng salabat sa veranda. Magkatabi kaming umupo, nagpapainit sa sikat ng araw sa umaga, at umiinom ng mainit na salabat. Ito ang unang pagkakataon sa mahabang panahon na nagkaroon ako ng ganitong katahimikang sandali kasama ang aking anak. Tinanong ko siya
kung kumusta ang buhay sa Pilipinas. Nag-isip sandali si Fatima at nagsimulang magkuwento. Sa simula po, lahat ay iba. Maliit na kwarto, matigas na kama, araw-araw na maagang pagsakay sa MRT, papasok sa eskwelahan. Pero unti-unti, nasanay din po ako. Ikinuwento ni Fatima na na-inspire siya nang makita ang mga estudyanteng nagbibigay ng upuan sa mga matatanda sa MRT at hinangaan kung paanong itinuturing itong normal ng mga tao sa paligid. At siya rin, natural na ginawa ito. Inamin din niya na sa unang ilang buwan, araw-araw siyang umiiyak. Ang tratuhin bilang isang ordinaryong estudyante, hindi isang espesyal na tao, ay nagdulot sa kanya ng sama ng loob. Itinuring siya ng host family bilang isang miyembro lang ng pamilya. Nagulat siya nang malaman na kailangan niyang labhan ang sarili niyang damit. "Paano ka naglaba?" tanong ko. Sinabi ni Fatima na sa una ay tumanggi siya, ngunit wala siyang pagpipilian. Na-inspire siya nang makita si Liza, ang anak ng host family, na kahit executive sa isang malaking kumpanya ang ama, ay ginagawa pa rin ang sariling mga gawain. Ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming tao ang nagsisilbi sa iyo, kundi sa kung paano ka nabubuhay nang maayos kasama ng mga tao sa paligid mo. Nang marinig ko iyon, humanga ako. Tila natutunan ng anak ko ang mga bagay na hindi namin kayang ituro sa kanya. Nang tanungin ko tungkol sa buhay eskwela, sinabi ni Fatima na nahirapan siya sa simula dahil sa wika, ngunit unti-unti itong bumuti. Natutunan niya ang mga simpleng bagay tulad ng pagpila sa oras ng pagkain. Itinuring ito ng kanyang mga kaibigang Pilipino bilang normal na bagay. Ngumiti si Fatima at nagkuwento ng isang maliit na insidente. Nang sabihin niya sa isang kaibigang Pilipino, "Huwag mong hayaang matandaan ko ang mukha mo." Na isang pagbabanta, tiningnan siya ng lahat nang may pagtataka. Sinabi sa kanya ni Liza na iyon ay isang bastos na pananalita. Ang paggalang sa isa't isa ay bahagi ng kulturang Pilipino. Napatawa rin ako. Ang dating Fatima, kung napagsabihan ng ganito, siguradong magagalit. Ngunit ngayon, ikinukwento niya ito bilang isang nakakatuwang alaala. Tinanong ko kung ano ang gusto niyang gawin ngayon. Sinabi ni Fatima na gusto niyang maglakad-lakad sa sentro ng Doha. Sa Pilipinas, madalas siyang maglakad at gusto niyang subukan ang pampublikong transportasyon. Sa aming pamilya, palagi kaming nakasakay sa kotse na may driver. Nagulat ako sa sagot niya. Tinawag ko ang driver para ihanda ang sasakyan, ngunit umiling si Fatima. "Wag na po, inay. Gusto kong maglakad." Iyon ang tunay na paraan para maranasan ang isang lungsod. Sa huli, nagpasya akong sundin ang gusto ni Fatima. Sinabi ng asawa ko na sasama rin siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, lumabas kami ng bahay nang walang driver. Mainit at maalinsangan ang umaga sa Doha, ngunit tila hindi ito alintana ni Fatima. Sa Pilipinas, mas mainit at maalinsangan. Kayang-kaya ko po ito. Habang naglalakad sa mga kalye ng Doha, tila tinitingnan ni Fatima ang lahat sa bagong pananaw. Ang mga tindahan sa gilid ng daan, ang mga taong dumadaan, o kahit ang mga baldosa sa sahig. Minsan, humihinto siya para kumuha ng litrato. Ang ganitong kilos ay kakaiba. Ang dating Fatima, halos hindi napapansin ang kanyang paligid. Pagkatapos ng halos 1 oras na paglalakad, itinuro ni Fatima ang isang maliit na kapihan. Isang ordinaryong lokal na kapihan, malayo sa mga mamahaling restaurant na madalas naming puntahan. Tila nag-aalangan ang aking asawa, ngunit pumayag na sundin ang mungkahi ni Fatima. Pagpasok sa kapihan, maraming mata ang nakatingin sa amin. Isang pambihirang pangyayari na makita ang mataas na lipunan ng Qatar sa ganitong lugar. Hindi natinag si Fatima sa mga tingin. Siya mismo ang umorder ng 3 baso ng Arabic coffee. Dati, kami ang laging nag-o-order para sa kanya. Nagulat ako sa kanyang natural na kilos. Sinabi ni Fatima na sa Pilipinas,
Kailangan mong gawin ang lahat ng mag-isa mula sa pag-order hanggang sa pagbabayad. At minsan, kahit sa paghuhugas ng plato, habang umiinom ng kape, napag-usapan namin ang mga pagbabago sa Qatar. Ang mga bagong gusali sa Doha, ang mga pagbabago sa likod ng World Cup, at mga balita sa pamilya. Sa gitna ng usapan, binanggit ni Fatima ang konsepto ng pakikipagkapwa-tao na nangangahulugang ugnayan, relasyon, at pagmamalasakit sa pagitan ng mga tao. Nagbigay siya ng halimbawa. Ang lola ng kanyang host family ay laging nagbabalat ng mangga para sa kanya. Tinanong ng asawa ko, hindi ba't pareho lang iyon sa tradisyon nating mga Arabo sa pagtanggap ng bisita? Itinuro ni Fatima ang pagkakaiba. Ginagawa natin iyon sa mga bisita o sa mga taong mas mataas ang posisyon. Pero sa Pilipinas, ginagawa nila iyon sa lahat, sa driver ng bus, sa staff ng convenience store, o sa janitor sa eskwelahan. Sa totoo lang, sa aming tahanan, ang mga kasambahay ay halos tinitingnan bilang hangin. Ang pagbabago ni Fatima ay hindi lang panlabas, kundi isang pagbabago sa kanyang pananaw sa mundo. Pag-alis sa kapihan, nagtungo kami sa isang tradisyonal na pamilihan sa Doha. Doon, nakipag-usap at tumawad si Fatima sa mga tindero. Hindi ko kailanman naisip na magpapakita ng ganitong kilos ang anak ko, ang dating Fatima. Hindi man lang nagtatanong ng presyo, basta na lang bumibili. O mas tamang sabihin, hindi pa siya nakakapunta sa ganitong lugar. Habang namamasyal sa palengke, huminto si Fatima nang matagal sa isang maliit na tindahan ng handicraft. Isang tindahan ng mga tradisyonal na alahas ng Qatar. Ang paraan ng pakikipag-usap ni Fatima sa may-ari ay kahanga-hanga. Ang dating Fatima, ni hindi man lang titingin sa mata ng tindero. Ang ganda po ng kwintas na ito, Lola. Kayo po ba ang gumawa? Tanong ni Fatima sa may-ari. Nagulat ang may-ari, ngunit agad nang ngumiti ng malapad at ipinaliwanag ang tungkol sa kanyang mga gawa. Habang pinapanood ko ang kanilang usapan, muli akong namangha sa pagbabago ng aking anak. Taos-pusong nakikinig si Fatima sa kuwento ng may-ari. Sa huli, binili ni Fatima ang kwintas. Ngunit ang nakagugulat ay hindi ang proseso ng pagtawad, kundi ang pasasalamat na ipinakita ni Fatima sa may-ari. Napakaganda po ng gawa ninyo. Salamat po. Nang makita ko ang eksenang iyon, bigla kong napagtanto. Ang kahulugan ng pagiging tao na nais naming ituro kay Fatima ay natural na nakapaloob sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Hindi ito natutunan ni Fatima sa isang espesyal na kurso o lecture, kundi sa pamumuhay kasama ng mga ordinaryong Pilipino kung paano mamuhay bilang isang tao. Pauwi, iminungkahi ni Fatima na bukas ay sumakay kami ng MRT. Nagkatinginan kami ng asawa ko at tumango ng may ngiti. Nang gabing iyon, mahimbing akong nakatulog sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Nagbago na ang anak ko. Ngunit may kutob ako na ang pagbabagong ito ay magdadala rin ng mabuti sa aming pamilya. Tulad ng sinabi ni Fatima tungkol sa pakikipagkapwa-tao, nagsimula akong mag-isip kung paano mas pahahalagahan ang ugnayan sa pagitan ng mga tao. Kinabukasan, nagtungo kami sa istasyon ng MRT. Tulad ng napag-usapan, tila medyo kinakabahan ang aking asawa, ngunit nang makita ang kumpiyansa sa kilos ni Fatima, tila gumaan ang kanyang loob. Sa totoo lang, excited din ako. Ito ang unang pagkakataon na gagamit ako ng pampublikong transportasyon matapos ang habambuhay na pagsakay sa limusin at mamahaling sasakyan. Dito po bibili ng tiket. Dinala kami ni Fatima sa isang ticket vending machine. Mabilis niyang pinindot ang screen, pinili ang destinasyon, at nagbayad. Natural na natural ang kanyang kilos, na para bang lagi niya itong ginagawa. Pagdating sa platform, iba't ibang uri ng tao ang naroon. Mga manggagawa, estudyante, at ordinaryong mamamayan ay nagsasama-sama sa iisang espasyo. Ang ganitong tanawin ay bago para sa amin.
Ang aming pamilya ay laging nasa hiwalay na espasyo, hiwalay sa ibang antas ng lipunan. Nang dumating ang tren, natural kaming inakay ni Fatima papasok. Kahit medyo masikip, hindi siya nataranta. Nang makahanap kami ng upuan, sinabi ni Fatima, "Mas komplikado po ang MRT sa Maynila. Tuwing rush hour, siksikan na walang matayuan. Sa espasyong puno ng tao, nakita ko ang Doha sa bagong pananaw. Mga tanawin ng lungsod na hindi ko pa nakikita, mga ingay na hindi ko pa narinig, mga pakiramdam na hindi ko pa naranasan. Lahat ay bago. Masaya, di ba?" Tanong ni Fatima. Lahat ay nasa iisang espasyo. Nagbabahagi ng parehong karanasan. Tinatawag po ito ng mga Pilipino na kamalayan ng komunidad. Tumango ang aking asawa. Oo nga, ibang pakiramdam. Sumakay kami ng MRT papunta sa isang mall sa Doha at nagpa siyang mananghalian sa isang ordinaryong restaurant. Hindi isang mamahalin, kundi isang lugar na paborito ng mga lokal. Si Fatima ang pumili ng menu at umorder. Nang dumating ang pagkain, mahina siyang nagsabi, "Kakain na po." Sa Pilipinas, sinasabi raw ito bago kumain bilang pasasalamat sa chef at sa mga sangkap. Pagkatapos kumain, sinabi ni Fatima, "Salamat po sa pagkain." At bahagyang inayos ang mesa. Para sa akin, napakabago nito. Sa aming bahay, hindi namin ito ginagawa. Habang namamasyal sa mall, ikinuwento ni Fatima ang maraming bagay na natutunan niya sa Pilipinas, mula sa mga practical life skills hanggang sa interpersonal skills. Ang pinakanakamamangha ay ang sinabi niya tungkol sa pag-unawa sa damdamin ng iba. Magaling po ang mga Pilipino sa pag-obserba ng nararamdaman ng isa't isa. Sa una, naiinis po ako. Pero kalaunan, nalaman kong iyon pala ay pag-aalaga. Isang paraan para hindi makaramdam ng pagkailang ang iba at para maging maayos ang pagsasama ng lahat. Pauwi ng gabing iyon, tahimik na nagsalita si Fatima. Sa totoo lang po, noong bago ako sa Pilipinas, sobra po akong nahirapan. Puno ng katapatan ang boses ni Fatima. Lahat ay bago, walang sino mang tumatrato sa akin ng espesyal. Sa unang buwan, gabi-gabi po akong umiiyak. Gusto ko nang umuwi dito. Nagulat ako at nagtanong, "Bakit? Bakit hindi mo sinabi?" Ngumiti ng bahagya si Fatima. "Kung sinabi ko po kina inay at itay, susunduin niyo po ako agad. Pero habang lumilipas ang panahon, unti-unti pong nagbago. Ang magkaroon ng sariling espasyo at oras ay nagbigay sa akin ng kalayaan. Hindi bilang anak ng kung sino, hindi bilang miyembro ng isang angkan, kundi bilang si Fatima." Nang marinig ko iyon, kumirot ang puso ko. Ngayon ko lang napagtanto na ang pangalan at katayuan ng aming pamilya ay isang pabigat para kay Fatima. Gusto naming palakihin ang aming anak na maging espesyal, ngunit iyon pala ang nagtulak sa kanya sa kalungkutan. Pagdating sa bahay, agad akong nagtanong, "Ngayon, namimiss mo ba ang Pilipinas?" Nag-isip sandali si Fatima at tumango. "Opo, namimiss ko po. Pero sa tingin ko, kahit nasaan ako, magagamit ko ang mga natutunan ko." Nang gabing iyon, malalim kaming nag-usap ng asawa ko kung tama ba ang kapaligirang ibinigay namin kay Fatima. Maraming kaisipan ang pumasok sa aking ulo. Nakapagtataka. Pareho pala kami ng iniisip ng asawa ko. Ang natutunan ni Fatima sa Pilipinas ay tila hindi lang tungkol sa mabuting asal o kalayaan, kundi tungkol sa ugnayan ng mga tao, kung paano mamuhay ng sama-sama sa lipunan. Hanggang hating gabi, pinag-usapan namin ang pagbabago ni Fatima at ang aming sariling pamumuhay. Ang paraan ng aming pamumuhay. Ang paraan ng pagtrato namin sa mga tao sa paligid. At higit sa lahat, kung ano talaga ang mahalaga sa pakikipag-ugnayan sa iba. Kinabukasan, may isang hindi inaasahang mungkahi si Fatima. "Itay, inay, ngayong weekend, pwede po ba tayong mag-volunteer?" Sa una, hindi ko naintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Volunteer? Nagdo-donate naman tayo ng malaki. Pero hindi pa tayo direktang nagbibigay ng oras at lakas sa mga volunteer activities.
Anong klaseng volunteer activity? Tanong ng aking asawa. Sa isang volunteer center po sa labas ng Doha, pwede po tayong tumulong sa pamamahagi ng pagkain. Sa Pilipinas, madalas ko po itong ginagawa kasama ng mga kaibigan ko. Nag-alinlangan ako. Ang direktang makisalamuha sa mga volunteer at maglingkod ay isang bagay na hindi ko kailanman naisip. Ngunit nang makita ko ang seryosong mukha ni Fatima, mahirap tumanggi. Subukan natin. Kindat ng aking asawa, kaya nagpa siya kaming mag-volunteer sa weekend na iyon. Inayos ni Fatima ang lahat. Kinontak niya ang center, nag-set ng oras, at nagtanong kung paano kami makakatulong. Ang kilos niya ay napaka-mature. Pagsapit ng weekend, nagbihis kami ng iba sa dati. Hindi mamahaling damit o alahas, kundi simpleng kaswal na damit. Papunta sa volunteer center, hindi pa rin ako mapakali dahil ito ang unang pagkakataon ko. Pagdating sa center, isang volunteer coordinator ang mainit na sumalubong sa amin. Tila nagulat siya nang makilala kami, ngunit natural na nakipag-usap si Fatima. Marami po akong karanasan sa volunteer activities sa Pilipinas, kaya sinama ko po ang mga magulang ko. Paano po kami makakatulong? Hiniling sa amin ng coordinator na tumulong sa paghahanda at pamamahagi ng pagkain. Pumasok kami sa kusina at nag-suot ng apron. Ako at ang asawa ko ay alanganin, ngunit si Fatima ay kumikilos nang may kasanayan nagbubuhat ng pagkain, nag-aayos ng plato, at kahit naghuhugas ang nakapagtataka. Habang lumilipas ang oras, kami ng asawa ko ay unti-unting nakasabay sa ritmo ng trabaho. Sa una, kakaiba at hindi komportable. Ngunit nagsimula akong makaramdam ng halaga sa ginagawa namin. Lalo na ang mga ngiti ng mga taong tumatanggap ng pagkaing inihanda namin at nagsasabi ng salamat. Tumagos ito sa puso ko. Pauwi matapos ang volunteer activity, lahat kami ay napapalibutan ng kakaibang pakiramdam. Pagod, ngunit masaya sa parehong oras. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ko ito. Kumusta po? Tanong ni Fatima. Nag-isip sandali ang asawa ko at sumagot, mas maganda kaysa sa inaasahan ko dahil unang beses, medyo alanganin, pero kalaunan ay naging natural na. Tumango ako. Sabi mo, madalas mong ginagawa ito sa Pilipinas, di ba? Kumusta noon? Nagningning ang mga mata ni Fatima. Sa una po, requirement lang ng eskwelahan, pero habang ginagawa ko, naging masaya na po. Ang pinakamahalaga, hindi mahalaga kung sino man akong anak o gaano karami ang pera ko. Isa lang akong tao na tumutulong sa kapwa. Napakasarap po ng pakiramdam na iyon. Nang gabing iyon, malalim akong nag-isip sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Ano ba ang halaga na hinahanap namin sa buong buhay namin? Ano ba talaga ang mahalaga? Sa gitna ng pribilehiyo at yaman, ano ang nawala sa amin? Tila hinahanap ni Fatima ang mga bagay na iyon at ibinabalik mula sa Pilipinas. Mabilis na lumipas ang panahon. 2 linggo na, si Fatima sa bahay. Kahit malapit na ang pasukan sa universidad. Sinabi ni Fatima na mas gusto niyang bumalik at mag-aral sa isang universidad sa Maynila kaysa sa Qatar. Sa una, tumutol kami, ngunit ngayon, nagpa siya kaming igalang ang kanyang pinili. Ngayon ang kaarawan ni Fatima. Kung dati, magdaraos kami ng isang marangyang party at mag-iimbita ng maraming tao. Ngunit sinabi ni Fatima na gusto niyang ipagdiwang ito ng simple, kasama lang ang pamilya, at humiling siya ng isang hindi inaasahang regalo. Para po sa birthday gift ko, pwede po bang humiling ng isang espesyal na bagay? Siyempre anak, kahit ano, sagot ko. Gusto ko pong ako mismo ang maghanda ng hapunan para sa pamilya, gamit ang mga recipe na natutunan ko sa Pilipinas. Napatulala ako sa gulat. Sa aming bahay, laging may professional chef na naghahanda ng pagkain. Ang pagpasok ni Fatima sa kusina ay isang bagay na hindi ko maisip. Gusto mo bang tulungan ka ng chef? Umiling si Fatima. Gusto ko po talagang ako ang gumawa. Sa Pilipinas,
Natuto po akong magluto kasama ng nanay ng host family ko. Kaya sinakop ni Fatima ang kusina. Sinubukan siyang tulungan ng mga kasambahay, ngunit iginiit niyang siya ang gagawa ng karamihan. Kahit hindi ako mapakali, nang makita ko ang kumpiyansa sa kilos ni Fatima, nagpasya akong maghintay. Pagsapit ng gabi, ang hapagkainan ay puno ng mga pagkaing maingat na inihanda, adobong manok, sinigang na hipon, at lumpiang Shanghai. Lahat ng ito ay gawa mismo ni Fatima. Happy birthday, Fatima! Itinaas ng aking asawa ang kanyang baso. Ngumiti ng malapad si Fatima. Salamat po, Itay. Sinimulan naming tikman ang mga pagkaing inihanda ni Fatima. Sa totoo lang, hindi ito kasing sarap ng luto ng isang professional chef. May mga sangkap na medyo maalat. Ngunit ang nakapagtataka, mas masarap pa ito sa anumang mamahaling pagkain dahil ito ang pagkaing buong pusong inihanda ng aming anak. Napakasarap, anak. Taos-puso kong sagot. Pagkatapos kumain, oras na para sa cake. Biglang nagsalita ng tahimik si Fatima. Sa totoo lang po, may gusto pa po akong sabihin. Tinitigan namin siya. Pagbalik ko po sa Pilipinas, gusto kong ipagpatuloy ang pagvo-volunteer sa center. At sa hinaharap, gusto ko po itong gawing propesyon, nanigas ang ekspresyon ng aking asawa. Isang miyembro ng aming pamilya na gagawing propesyon, ang ganitong trabaho ay mahirap isipin. Ngunit nang makita ko ang seryosong tingin sa mata ni Fatima, alam kong hindi ito isang pabigla-biglang desisyon. Bakit mo gustong gawin ang ganyang trabaho? Tanong ng aking asawa. Nag-isip sandali si Fatima at sumagot. Noong naninirahan po ako sa Pilipinas, may isang bagay po akong napagtanto. Ang pribilehiyong mayroon ako ay hindi ko pinaghirapan. Isang swerte lang na ipinanganak ako sa pamilyang ito. Sa tingin ko po, tungkulin kong gamitin ang pribilehiyong iyon para tulungan ang iba. Lubos akong humanga sa mga salita ni Fatima. Ang aking batang anak ay may ganito kalalim na pag-iisip. Nagulat at ipinagmamalaki ko siya. Gawin mo kung ano ang gusto mo, sabi ng aking asawa sa wakas. Rerespetuhin namin ang desisyon mo. Namuo ang luha sa mga mata ni Fatima. Maraming salamat po, Inay. Itay, sigurado pong hindi ito maiintindihan ng iba. Nang gabing iyon, nakaramdam ako ng kapayapaan sa aking puso sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Ang pagpapadala namin kay Fatima sa Pilipinas ay tiyak na hindi isang pagkakamali. Maaring sabihin na ang desisyong iyon ang nagpatubo kay Fatima bilang isang tunay na tao. Si Fatima ay hindi na isang prinsesa. Isa na siyang tao na hinahanap ang sariling landas. At isang napakagaling na tao, bigla kong napagtanto na ang tunay na pribilehiyo ay hindi pera o posisyon, kundi ang pakiramdam na konektado sa iba at ang tiwala na makakapag-ambag ka ng mabuti sa mundo. Tinuruan kami ng Pilipinas na maunawaan ang pagkatao at nagdala ito ng bagong simula sa aming buong pamilya. At ako ngayon, gusto ko ring maging bahagi ng paglalakbay na iyon. Siguro, ako rin ay maaaring mamuhay ng mas makatao tulad ni Fatima. Hanggang dito na lang ang ating kuwento. May nagsasabing ang pagbabago ng mundo ay nagsisimula sa maliliit na pag-uugali. Marahil ang mga bagay na madali nating binabalewala ay maaaring maging isang malaking pagbabago sa buhay ng isang tao. Sana ang kuwento ngayon ay maging isang sandali para pag-isipan natin ang mga maliliit ngunit mahahalagang bagay. Salamat sa panonood ng mahabang video na ito. Bukas, magdadala kami ng mas magandang video. Ang inyong pag-follow, pag-like, at suporta ang pinakamalaking inspirasyon sa aming paggawa ng mga video. Sa hinaharap, magsusumikap kaming maghatid ng mas mabilis at mas tumpak na impormasyon para sa inyong lahat. Salamat.